Tapos na po ang series natin tungkol sa mga himala ni Jesus. Napagpala po ba kayo sa mga pagbubulay na yon? Higit ba natin nakilala ang ating Panginoon? Alam natin na ang mga himala ay ginawa ni Jesus para makilala natin na siya ang anak ng Diyos. Ngayong umaga ay magkakaroon tayo ng panibagong series na tatanggal hanggang sa Kapaskuhan. Ito ay tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Sa series na ito ay hihimayin natin ano ang Ebanghelyo. Ano ang mabibigat na katotohanan na nakapaloob sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus? Ano ang Ebanghelyo? Ano ang mabuting balita? Bakit siya tinawag na mabuting balita? At bakit siya tinawag na balita? Dalawang mahalagang bagay. Sa unang dinig ay parang hindi na natin kailangang pag-usapan ang tungkol sa Ebanghelyo. Parang isang bagay na alam na naman natin. Para bagang karpintero na hindi na niya kailangang pagmuni-munian pa kung ano ang tungkol sa martilyo. Dahil ito isang bagay na alam naman niya. Ang nakapagtataka, kapag tinanong mo ang iba't ibang Kristiyano, meron din silang iba't ibang sagot kung ano ang Ebanghelyo. O ang iba naman ay malabo ang kanilang sagot. Dalawang bagay ay maaaring totoo. Una, maaaring hindi nila talaga naunawaan kung ano ang tunay na Ebanghelyo. Padalawa, maaaring malabo sa ilan kung ano ang Ebanghelyo. O may patatlo pa siguro yung mga taong hindi naunawaan ang kabuuan ng Ebanghelyo, kundi isang maliit na bahagi lamang ng kung ano ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Bakit ito, kung ito'y balita, news, ang Ebanghelyo ay news, good news, bakit kailangan siyang i-proclaim? Bakit kailangan siyang marinig ng lahat ng tao? Nang ipanganak ang ating Panginoong Jesus, dumalaw sa kaburulan ng Judea ang isang malaking hukbo ng mga anghel. Hukbo ng kalangitan. Ang kanilang sabi ay ganito, dumating ngayon sa bayan ni David. Ako'y may dalang magandang balita na magdudulot ng kagalakan sa lahat ng tao. Ipinanganak ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So ano ang mabuting balita? Ang mabuting balita ay tungkol sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ang mabuting balita ay tungkol sa pagkakatawang tao ni Jesus. Tungkol sa kanyang pagkamatay sa krus. Tungkol sa kanyang muling pagkabuhay at ano ang kahulugan niyon sa atin ngayon. Yun ang mabuting balita. Ang mabuting balita ay tungkol sa pagkakatawang tao ni Jesus, tungkol sa kanyang kamatayan sa krus, at tungkol sa pagkabuhay na maguli ni Jesus, at kung ano ang kahulugan noon sa atin ngayon. Meron akong mahalagang tanong. Kung kailangan nating marinig ang Ebanghelyo ni Kristo, saan natin ito masusumpungan? Kung magagamit tayo ng GPS para makita kung saan ba natin masusumpungan ang tunay at dalisay na Ebanghelyo. Mostly in the New Testament, yung salitang Ebanghelyo o Evangelium o Evangelium, kung tama ang aking basa, 93 times, 93 sa New Testament binanggit. Salitang Ebanghelyo, halos sa New Testament mapapakinggan 93 times. Tayo kabilang sa evangelical Christians. Dahil ang sentro ng ating pamumuhay at pananampalataya ay nasa Ebanghelyo. Dapat nating educate ang ating sarili na tayo ay kabilang sa grupong evangelical
na ang ibig sabihin ay mga mananampalatayang ang buhay at paniniwala ay nakasentro sa Ebanghelyo ni Kristo. Broadly speaking, ang buong Biblia ay Ebanghelyo. Sa malawak na pakahulugan, ang buong Biblia ay Ebanghelyo. Ngunit sa makitid na pakahulugan, tulad nung ako'y Katoliko pa, binabasa na unang pagbasa, Ebanghelyo ayon kay Mateo, ayon kay Marcos, ayon kay Lucas, ayon kay Juan. Ipinapalagay na yung salaysay tungkol sa pagparito at kamatayan ni Jesus, yung unang 4 na aklat ng New Testament, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ay tinatawag na Ebanghelyo. Pero para sa eksaktong kahulugan, ang mabuting balita tungkol kay Jesus ay yung plano ng Diyos na pagliligtas sa tao sa pamamagitan ni Jesus. Yung balita tungkol sa pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ang tinatawag na Ebanghelyo. Noong nakaraang 4-6 na buwan ay nakabili ako ng isang libro na may pamagat na What is the Gospel? Na sinulat ni Greg Gilbert. At kumanti sa akin para hamunin ang ilan nating mga pastor na gumawa ng series ng mga mensahe tungkol sa pinakamahalagang paksang ito, tungkol sa Ebanghelyo. Kung merong higit na dapat na nakakaunawa ng malinaw kung ano ang Ebanghelyo, ay tayo, dahil tayo ang magdadala nito sa mundo para mapakinggan nila kung gaano kaganda ang plano ng Diyos sa tao. Ngayon, gaano ito kahalaga? Gaano kahalaga ang Ebanghelyo? Sabi ni Pablo sa Romans 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Una sa Hudyo, pangalawa sa mga Grego. Gaano daw ito kahalaga? Ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang tanging kasangkapan para i-usher in ang mga tao sa pagliligtas ng Diyos. Para masumpungan natin ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Wala nang ibang paraan para maligtas ang tao, kundi mapakinggan niya ang Ebanghelyo. At sa pamamagitan ng Ebanghelyo, tinatawag niya ang mga tao. Tingnan ninyo sa unang Tesalonica 2:14, ito yung key word sa ating pagbubulay ngayong umaga. Ikalawang Tesalonica 2:14, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kalwalhatian ng ating Panginoong Hesus. Ano sabi ni Pablo? Mula nung hindi pa nilalalang ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo. Yung lahat ng maliligtas, sapagkat alam na ng Diyos kung sino ang maliligtas, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay pinili na niya tayo. Pero sa takdang panahon, tayo'y kanyang tinawag. At ang pagtawag na yun ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya yung isang taong itinalaga para sa kaligtasan ay tinatawag ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Naintindihan natin? Ang taong itinalaga ng Diyos sa kaligtasan ay tinatawag niya sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya ang Ebanghelyo ay panawagan ng Diyos para ang tao lumapit sa Kanya. Tinawag man siya, pinili man siya o hindi. Kaya ganun kahalaga ang Ebanghelyo. Sadyang kinuha ko ang unang mensahe para i-introduce sa inyo ang topic na ito, para yung 10 mensaheng kasunod nito ay pwede ninyong iugnay sa lahat ng mga katotohanang maaari ninyong mapakinggan ngayong umaga. Sa makatwid, ito ay pundasyon kung saan ipapatong natin, itatayo natin ang lahat ng mga katotohanan na susunod nyo mapakinggan hanggang ito'y mabuo sa ating pag-iisip.
Kailangang tumalima ang lahat ng tao sa Ebanghelyo kung nais niyang maligtas. Kaya't buong tapang na ipinangaral ni Pablo ang Ebanghelyo hanggang sa kanyang kamatayan, sapagkat siya ay naniniwala na ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumampalataya, Hudyo man o Griego. Ngayon, meron 4 na layunin ng ating pag-aaral. Una, muling mag-umapaw ang ating puso sa kagalakan at pagpupuri sa Diyos dahil sa Kanyang ginawa sa atin. Ano ang kagandahang ibubunga kung malinaw nating maintindihan ang Ebanghelyo, higit nating mapupuri at mapapasalamatan ng Diyos dahil sa Kanyang mga ginawa. Mag-uumapaw ang kagalakan sa ating puso. Alam ninyo ang kagalakan at pagpupuri sa Diyos ay bunga ng pagkaunawa kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Natandaan niyo 10 kitongin pinagaling ni Jesus? Isa lang ang bumalik. Hindi niya umuwi. Gusto niyang bumalik. Gusto niyang magpasalamat. Naintindihan niya kung gaano kabuti ang Diyos at wala siyang unang gagawin sa buhay kundi ang magpasalamat sa Diyos. Ganun din tayo. Kailangan nating maintindihan ang kabutihan ng Diyos para mapuri natin siya at mapasalamatan. Sa ngayon, sabi ng manunulat, ang naririnig ng tao yung payat na Ebanghelyo. Payat na Ebanghelyo. Kaya ang bunga ay payat din si kapatid. Yung pinapayat na Ebanghelyo, ngunit ang pinapayat na Ebanghelyo ay nagbababa ng ating tingin sa halaga ng ginawa ni Kristo. At nagtataas naman ang ating tingin sa ating sarili. Yun ang bunga ng payat na Ebanghelyo. Alam niyo yung payat at mataba, no? Alam niyo ang payat na ayama at mataba na ayama. Maraming Ebanghelyo parang payat na ayama. Puro balayan lang, wala laman. Kaya ang mga tao ay nawawala ng gana sa tunay ng Ebanghelyo dahil ang kanilang natitikman ay yung payat na Ebanghelyo. Yung walang kalasalasa. Ngunit, yung tunay ng Ebanghelyo ay parang panggatong sa altar ng pagsamba. Parang panggatong. Nagiging maalab ang iyong pagsamba kapag naintindihan mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kapag naintindihan mo kung gaano kadakil ang Diyos, nag-aalab ang iyong pagsamba. Padalawang layunin ng ating pag-aaral ay magkaroon tayo ng tapang at kagalakan na ibahagi sa iba ang Ebanghelyo. Sabi ni Pablo, hindi mahalaga sa akin ang aking buhay. Dahil sa Ebanghelyo, hindi mahalaga sa akin ang aking buhay. Magampanan ko lamang ang aking tungkulin. Ang may pangaral si Kristo sa lahat ng dako. Kaya ganyan katapang si Pablo sa pangangaral dahil naintindihan niya kung ano ang Ebanghelyo. Kung ano ang pwedeng idulot nito sa makasalanang mga tao. Kaya sabi niya, ipinangaral ko ang Ebanghelyo sa bilangguan. Ipinangaral ko ang Ebanghelyo sa mga liwasan, sa mga sinagoga, sa mga bahay-bahay, sa daan habang ako'y naglalakbay. Ipinangaral ko ang Ebanghelyo sa lahat ng tao, sa mga mangmang at sa mga marurunong, sa mga hamak at sa mga dakila, sa mga nakapag-aral, hindi nakapag-aral. Sa harap ng mga gobernador, sa harap ng mga hari, at kahit sa harap ng emperador, ipinangaral ko ang Ebanghelyo. Dahil ako'y kumbinsido na ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Kaya, kung kumbinsido tayo sa Ebanghelyo, ipapangaral natin ito. Meron isang bilanggo na bibitayin na, pinipilit siyang kumbinsihin ng pastor. Sabi niya, hindi ako naniniwala sa mga Kristiyano.
Kung kayo naniniwalang totoo ang langit at totoo ang impyerno. Kung ako ang nasa tayo ninyo, kahit bubog ang lalakaran, mangangaral ako. Makapagligtas lamang ako ng kahit na isang tao. Naniniwala tayo sa Ebanghelyo, pero hindi kumbinsido ang mga tao na handa tayong mamatay para dito. Kaya hindi rin sila naniniwala sa ating sinasabi. Kung kumbinsido tayo sa Ebanghelyo, pero pihong hindi tayo mag-aalinlangan na ibahagi ito sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, sa lahat ng oras, lalo pat may pagkakataon. Patatlong layunin ng pag-aaral ay para makita natin ang kahulugan ng Ebanghelyo sa buhay ng iglesia. Kung kumbinsido tayo na totoo ang Ebanghelyo, titiyakin natin na ito'y naipapangaral sa loob ng simbahan. Titiyakin natin na ito'y magiging tema ng ating mga pag-awit. Titiyakin natin na magiging laman ito ng ating panalangin. Titiyakin natin na ito'y magiging paksa ng ating pagtuturo. At titiyakin natin na maririnig ito sa lahat ng aspeto sa buhay ng iglesia. Isang linggo si Brother Tino, sabi niya, pasensya na, hindi ako makakarating. Alam ninyo kami mga pastor, bawal umabsent. Kami lang ang bawal umabsent. Sabi ko sa mga pastor, hindi ka lamang makakarating kung ikay patay na. Pero hanggat buhay ka, inaasahan kung ikay makararating. Pang-apat na layunin, na kung hindi mo pa nasusumpungan ang tunay na pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ay masumpungan mo ang kaligtasan samantalang binubulay natin kung ano ang Ebanghelyo. Ano ang apat na layunin natin? Magumapaw ang ating kagalakan at pagsamba at pasasalamat sa Diyos dahil nakita natin ang kadakilaan ng Kanyang ginawa. Padalwa, magkaroon tayo ng confidence, enjoy, para i-share ito. Pangatlo, matiyak na naiintindihan natin at ma-incorporate ang gospel sa lahat ng aspeto ng ating buhay, panalangin, pag-awit, pagsamba, pagtuturo, pangangaral. At pang-apat, masumpungan natin si Kristo bilang siyang daan at katotohanan at ang buhay at walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Tama ng mahabang introduction. Ang Ebanghelyo ay nagmula sa Diyos. Ang Ebanghelyo ay hindi ideya ng sino mang tao. Hindi inimbento ni Pablo o ng sino mang mangangaral. Ito'y mensahe na galing sa Diyos na iniutos niyang ipangaral sa lahat ng tao, sa lahat ng kinapal sa buong daigdig. Sa Marcos 1, talatang 1, ito ang sabi, Mark 1, verse 1, ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Ang Ebanghelyo tungkol sa anak ng Diyos. Tungkol sa plano ng Diyos. Dito pa lamang sa unang talata ay sinasabi na ang mabuting balita ay tungkol sa Diyos at galing sa Diyos. Sa Genesis 1, verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang Ebanghelyo nag-uumpisa sa Diyos. Kaya kapag pag-uusapan ng Ebanghelyo, ang usap ay mag-uumpisa sa Diyos at kung sino ang Diyos. Marami ng gospel presentation ang itinuro sa atin. Paano ba ang simpleng pagpapahayag ng Ebanghelyo? Talagang pinasimple natin. 4 spiritual laws, John 3:16 method, the bridge. Pero ang lahat ng usap tungkol sa Ebanghelyo ay nag-uumpisa sa Diyos at kung sino ang Diyos. Ngayon, sa Genesis chapter 1 and chapter 2 ay sinasabi merong Diyos na lumikha. Ang Diyos ay manlilikha. Ang Diyos ay manlilikha. Yun ang matingkad na katotohanan sa Ebanghelyo, na merong Diyos na manlilikha.
Merong Diyos na pinagmula ng lahat ng bagay. Lumikha ng buong mundo, kasama ako. Tayo ay kanyang nilikha at tampok sa lahat ng kanyang mga nilikha. Bukod tangi sa lahat ng mga nilikha. O sabihin sa katabi, ikaw ay bukod tangi. Bukod tangi. Nagpapaganda ba ng pakiramdam yon? Nagpapaganda ba ng pakiramdam sa atin yon? Na parang ipinararamdam ng mga tao na tayo lang kwenta, pero ang totoo tayo ay bukod tangi sa lahat ng mga nilalang. Nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, pagkakatapos ng isang likha, isang araw, ang sabi ng Diyos, mainam. It was good. Kinabukasan, tiningnan naman ng Diyos ang kanyang ginawa, sabi ng Diyos, mainam. Mainam, it was good. Pero matapos likhain ng tao, ang sabi ng Diyos, it was very good. It was very good. Sa makabagong salin, ang sabi, at ang Diyos ay lubos na nasiyahan nang makita niya ang tao na kumikilos, gumagalaw, na katulad niya, siya'y lubos na nalugod at nasiyahan. Napakabuti, sabi ng Diyos. Kaya sa pagtataka, ay ganito ang sabi sa Hebreo 2 talatang 5. Hebreo 2 verse 5. Hanggang sa mga sumusunod. Hindi sa mga anghel, ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na nooy kanyang lilikhain. Ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay ng isang bahagi ng kasulatan. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin o ang anak ng tao upang siya'y iyong pangalagaan? Sandaling panahon siya'y pinababa mo kaysa mga anghel, ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan at karangalan na marapat sa isang hari. Ano daw? Nalikhain tayo ng Diyos, binihisan tayo ng karangalan at kadakilaan na marapat sa isang hari. O sabihin mo sa katabi mo, karangalan at kadakilaan marapat sa isang hari. Meron tayo nun. Pinapangit lamang ng kasalanan ng ating buhay. Pero sa paningin ng Diyos, tayo'y pinutungan niya ng karangalan at kadakilaang marapat sa isang hari. Amen po ba? At sandaling panahon na pinababa mo lamang siya sa mga... Ano ibig sabihin ng panahon, ng maikling panahon? Hindi mananatiling ang tao ay mababa kaysa anghel. Dahil darating ang panahon na siya'y mataas, mas mataas kaysa mga anghel. Ano sabi ni Pablo? Hindi ba ninyo alam na kayo ang hahatol kahit sa mga anghel? Sino ang mas mataas? Tao o mga anghel? Ngayon ay tila mga anghel. Dahil sandaling panahon lamang, darating ang panahon, tayo ay mas mataas kaysa mga anghel. Namumukod tangi. Kaya pwede kong sabihin na ang tao ay crown of creation. Siya'y ginawang dakila ng Diyos. Siya'y ginawang marangal ng Diyos. Ewan ko kung may pagkakataong nararamdaman ninyong kayo walang kwenta. Kaya nagsisikap tayo ng kung ano-ano para tayo hangaan, para magkaroon tayo ng halaga, para tayo tanggapin. Pero hindi natin kailangan na lahat ng mga yon. Dahil sa original na worth natin sa harapan ng Diyos, tayo'y marangal at dakila na nilalang. Ngayon, ito ang paalala naman ni Pablo. Huwag ninyong titingnan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Huwag ninyong susubrahan.
Wag masyadong sobra, wag masyadong baba. Yung marapat lamang. Alam niyo ang sobra. Ang sobra ito. Tinukso ng dyablo si Eva at si Adan at sinabing, kayo'y magiging Diyos. Kaya ang tao ay naghangad na maging Diyos. Naniwala siya na mas mainam ang maging Diyos. Mainam ang maging kagaya niya. Bagamat tayo dakila at marangal. At pwede natin sabihin kapita-pitagan. Huwag natin kalilimutan na siya pa rin ang lumikha at pinagmula ng lahat ng bagay. At tayo ay nilikha. Huwag rin naman nating hahamakin ang ating sarili na parang walang kwenta dahil hindi yun totoo. Huwag ninyong titingnan ang iyong sarili nang higit sa nararapat. Sa lahat ng panahon dapat manatili sa isip ng tao na siya'y nilikha at merong Diyos na lumikha. At dahil siya ang lumikha, siya ang nagmamay-ari sa atin. Karapatan niya yon bilang manlilikha. Siya ang may-ari sa atin. O sabihin sa katabi, ikaw ay sa Diyos. Walang ibang maaaring magmay-ari sa iyo kundi ang Diyos. Karapatan niya yon bilang manlilikha. Hindi tayo para sa ating sarili. Yun ang karugtong na katotohanan. Kung tayo sa Diyos, hindi rin tayo para sa ating sarili at hindi rin tayo para nabubuhay sa sarili. Dahil tayo hindi para sa ating sarili. Tayo para sa Diyos. Dahil siya lumikha sa atin. Tayo precious possessions ng God. Parang hindi madaling tanggapin na may nagmamay-ari sa iyo. Mahirap ang tanggapin yon? Mahirap ang tanggapin ang katotohanan ng, ay may nagmamay-ari sa iyo. Parang yun ay isang kaisipang banyaga. Dahil parang tayo matagal na pinaniwala na tayo ay para sa ating sarili. Parang nang pumasok tayo sa ating kaugnayan sa Diyos, ay sinabi ng Diyos, kayo ay akin at ako ay inyo. Di ba sa mag-asawa ay ganun? Ang asawa mo iyo, ikaw na may kanya. Kaya sabi ni Pablo, wala ka ng karapatan sa iyong sariling katawan, kundi ang katawan mo ay sa iyong asawa, kaya hindi mo pwedeng ipagkait ang iyong katawan sa iyong asawa dahil ang iyong katawan ay kanya. Ganun siya sa ating kaugnayan sa Diyos. Hindi natin pwedeng ipagkait ang ating sarili sa Diyos dahil tayo'y sa Diyos. Nagpapasaya ba sa inyo yung katotohanan na kayo sa Diyos at ang Diyos sa inyo? Nagpapasaya ba sa inyo yung katotohanan na yun? Na sinasabi ng Diyos, ako ang magiging Diyos ninyo at kayo ang magiging bayan ko. Tungkol sa pagmamayari ng Diyos, gusto ko magsalita ng dalawang lamang katotohanan sa umaga na ito. Maikli lang ang ating mensahe. 2 punto lang. Ang mahaba yung ating introduction. Unang katotohanan tungkol sa pagmamayari ng Diyos sa atin. Una, siya'y may karapatang utusan tayo na siya'y sambahin. Sabi ni Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon, sasambahin mo siya. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Thou shalt worship the Lord thy God, in Him only thou serve. Sasambahin mo ang Diyos, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Nag-echo yung truth na yon throughout all generations. Sasamba ka sa Diyos, siya lamang ang iyong paglilingkuran. O i-rephrase natin, siya lamang ang iyong sasambahin, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ulitin nga po natin,
siya lamang ang iyong sasambahin, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Hinihingi yan ang pagiging manlilikha niya na siya'y sambahin natin. Karapatan niyang utusan ang tao na siya'y sambahin. Ang pagmamayari ay nagbigay sa kanya ng karapatan. Ang pagiging nilikha ay naglagay sa atin sa isang katungkulan. Ano ang sinabi ko kanina? Ang pagiging magnilikha ay nagbigay sa kanya ng karapatan. Ang pagiging nilikha ay naglagay sa atin sa isang katungkulan na sambahin ng Diyos. Katungkulan ng nilikha na kilalanin ang lumikha sa Kanya. Sa Pahayag chapter 4 verse 11 ay sinabi, "And for thy pleasure they are created." At sa iyong kasiyahan, nilikha mo sila. Sa anong layunin kaya tayo nilikha? Para sa Kanyang kasiyahan, para bigyan siyang lugod. Para bigyan siyang lugod. Hindi tayo nabubuhay para tayo'y masiyahan. Tayo nabubuhay para siya'y masiyahan. Ang sikreto ay ito, na habang ikaw ay nabubuhay para hanapin ang sariling kasiyahan, lalo kang hindi nasisiyahan. Subukan niyo. Subukan niyo. Araw-araw, ang tangkain ninyo ay kayo'y masiyahan. At hindi kayo masisiyahan. Ngunit ang unahin ninyo'y bigyan kayo ng kasiyahan at masusumpungan ninyo ang tunay na kasiyahan sa buhay. Amen? Subukan ninyo. Ito hindi na sikreto dahil sinabi ko na sa inyo eh. O sabihin sa katabi, atin lang ito ha. Subukan ninyong mabuhay araw-araw na binibigyan ng sarili. Binibigyan ng sarili ng kasiyahan at walang nagtatagal na kasiyahan. Ngunit tangkay natin na sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras ay bigyan kasiyahan ng Diyos. Mararamdaman mo ang tunay na kasiyahan sa buhay. Dahil yun ang layunin kung ba tayo nilikha ang bigyan siya ng kasiyahan. To worship Him. Ang mga taong nakakaranas ng tunay na kagalakan at kasiyahan ay mga taong inuuna kung ano ang makapagpapasaya sa Diyos. Dahil ito ang layunin, sambahin ng Diyos, bigyan siya ng kasiyahan at siya'y paglingkuran. Matapos likhain ng Diyos ang tao, ito'y kanyang tiningnan at siya'y nasiyahan. Ewan ko, kung tinitingnan ba tayo ng Diyos ngayon, kung nasisiyahan pa siya, tanungin mo kaya ang Diyos mamaya bago ka matulog, Diyos ko, nasisiyahan ka pa kaya sa akin? Okay pa ba ako sa tingin mo? Meron ba tayong ganun self-examination? Lord, naging kalugod-lugod ba ako sa araw na ito? O anong bagay na kailangan mong alisin sa buhay ko para matingnan mo ako ng buong kaluguran? Tayo nilikha para sa kanyang kasisiya. Ulitin ko ang tanong. Masaya ba kayo sa katotohanang kayo ay sa Diyos at ang Diyos ay inyo? Si Pablo ay nagtanong, nagbibigay ba sa inyo ng kasiyahan ang buhay na nakaugnay kay Jesus? Tanong ni Pablo sa mga taga-Pilipos, chapter 2, nagbibigay ba sa inyo ng kasiyahan ang buhay na nakaugnay kay Jesus? Hindi ba yun ang dapat na maging source ng ating joy? Ang fulfillment? Kapag hindi, saan pa tayo huhugot ng kasiyahan sa buhay? Kung yun ang pinaka-source ng walang kapantay na kaligayahan, ulitin ko, kung hindi na tayo nasisiyahan sa buhay na nakaugnay kay Jesus, wala nang maaari pang makapagpasaya sa atin. Wala na. Ang buhay natin ay magiging nakakapagod na paghahanap ng makapagpapasaya sa atin araw-araw. Magiging nakakapagod na paghahanap.
sa isang bagay na hindi mo naman masusumpungan dahil naghahanap ka ng maling bagay sa maling lugar o sa maling tao. Kung ang kaugnayan kay Kristo ay hindi nakapagpapasaya sa iyo, ang buhay mo ay mananatiling hungkag. Kapag hindi mo nasumpungan ang kaligayahan sa piling ni Kristo, wala ka nang masusumpungang maaari pang makapagpasaya sa iyo. Ngayon, ang tao'y nagtaksil sa Diyos na siya'y tumalikod, hindi ba? Hindi ba pagtataksil yon? Natalikuran mo ang Diyos na nagmamahal sa iyo? Yung kataksilan. In legal term, tinatawag nila rebellion, naghimagsika. Dahil yung tanging otoridad sa buhay mo, hindi mo sinunod, sinuway, ang tawag ng Diyos ay rebellion. In terms of your relationship with God, nagtaksil ka. Kasi tinalikuran mo yung totoong nagmamahal sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong gawin yan. Wag natin tatalikuran ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Dahil mahirap makakita ng mga taong tunay na magmamahal sa atin. Ang sabi sa Romans chapter 1 verse 18, nahayag sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang hindi nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang maidadahilan. Kahit kilala nila ang Diyos, hindi nila siya pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Kung hawak ninyo ang mga Biblia, pakiguhitan yon. Hindi nila siya pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, nagkakaahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang mga hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmarunong, ngunit lumitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya tinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ano ang ginawa ng tao? Hindi lamang sumuway, hindi lamang tumalikod, hindi lamang naghimagsik. Tinalikuran nila ang kaugnayan nila sa Diyos. Ang pagsuway ay pagtalikod sa ating mga kaugnayan. Tinalikuran ang katotohanan, tinalikuran ang layunin ng Diyos, at sila'y patuloy na naghimagsik. Ang pagsuway ay paghihimagsik. Pag iniutos ng Diyos at ang sagot mo, hindi po ako susunod. Ang susundin ko yung gusto ko, tayo naghihimagsik. Pag hindi tayo nasunod. Ito'y paglaban sa hayag niyang mga salita at layunin. At pwede rin natin sabihin na yun ay isang kataksilan dahil ipinagpalit nila ang Diyos. Merong aawit na nagsasabing, alam ninyo ang masakit? Yung ika'y pinagpalit. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo ang masakit? Yung ika'y pinagpalit. At ang higit na masakit ay yung ika'y pinagpalit sa pangit. Nanonood ako kay Tulpo. Alam niyo maraming pag-iibigan na uuwi kay Tulpo eh. Tulpo. Parang si Tulpo na miracle worker ngayon eh.
Sabi na lalaki, ay sumama sa iba yung babae. Sabi nung lalaki, ang masakit sa akin ay ipinagpalit mo ako sa mahirap din o mas mahirap pa sa akin. Sabi ni Tulpo, bakit? Kung mayaman ba, kung sa mayaman ka ba ipinagpalit ay hindi masakit? Hindi po siguro magiging masakit dahil iisipin ko na dun sa taong ipinalit mo sa akin, ikay higit na magiging maginhawa. Ano ninyo? Masakit na ako ipagpalit. Pero kung ako naman pinagpalit mo sa isang higit sa akin, titisin ko ang sakit at ang iisipin ko na lamang ay ipinagpalit mo ako. At iisipin ko na doon sa bago mong mahal, ikay higit na mapapabuti kaysa akin. Ngayon, ilagay natin ang ating sarili sa tayo ng Diyos. Kung ipinagpalit natin ang nilalang sa lumalang, kung ipinagpalit natin ang Diyos na walang kamatayan sa may kamatayan, kung gaano yun kasakit. Alam niyo ang pinaka-masama sa lahat ng kasalanan at pinaka-kasuklam-suklam sa lahat, yung idolatria, yung sumamba tayo sa ibang Diyos, ang pinakamasakit sa lahat ng kasalanang pwede nating magawa. Parang asawa yan maraming kasalanan ng asawa, masakit magsalita, uncaring, hindi man thoughtful, tamad, burara, lahat na sabihin mo na, pero napagpapasensyahan mo yun. Pero ang hindi mo mapagpapasensyahan ay kapag siya'y nagtaksil sa iyo. Yun ay kasalanang walang kapatawaran. Dahil iniinsulto natin ang Diyos. Alam niyo pagka pinagpapalit natin ay hindi lamang naman yun basta tayo nangaliwa, kundi ininsulto natin ang Diyos. Ininsulto natin ang Diyos. Na parang siya'y pwedeng ipagpalit. Parang may makikita pa tayong higit sa Kanya. Kaya sa buong pagtataka, ang Biblia ay nagtanong ng ganito, sa ano ninyo itutulad ang Diyos? Sa ano ninyo itutulad ang Diyos? Sa lahat ng mga nilang sa langit, sa lupa at maging sa ilalim ng lupa, sa ano ninyo itutulad ang Diyos? At sa inyong kamangmangan, sabi ng Diyos, pumutol kayo ng kahoy, inaukit ninyong ribulto at sinamba ninyo at sinabi ninyong, ikaw ngayon ang aking Diyos dahil ikaw ang nagligtas sa akin. Ano ang sabi? Dahil dito ang sabi ni Pablo, nahayag sa langit ang galit ng Diyos. Ginamit talaga yung puot yung sa matinding galit. Naintindihan ninyo kung bakit ganun ang lingwahe ng Biblia. Nahayag sa langit ang galit ng Diyos laban sa lahat ng mga nagtaksil sa Kanya. Romans 1:23, tinalikdan ninyo ang kalwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. Magsimula tayo sa verse 21. Romans 1:21. Dapat siyang parangalan, hindi ba sabi sa verse 21? Dapat siyang parangalan, dapat siyang pasalamatan. Verse 25. Dapat siyang papurihan. Verse 28. Dapat siyang kilalanin. Dapat siyang kilalanin. Alam niyo ang ibig sabihin ng kilalanin? Ang ibig sabihin ng kilalanin ay Diyosin mo ang Diyos. Yun ang ibig sabihin. Kapag ina-Diyos mo ang Diyos, inakilala mo siya. Parang isang tao, hindi mo man siya tatay, pero ina-recognize mo na siya tatay mo. Kinikilala mo na siya tatay mo, pero hindi mo siya tatay. Pero ina-recognize mo siya na tatay mo. Yun ang ibig sabihin ng kilalanin. Ina-Diyos mo ang Diyos. Idinadambana mo sa buhay mo ang Diyos. Dahil siya naman ay talagang tunay na Diyos. Yun ang ibig sabihin ng kilalanin. Ang kabaliktaran na yung baliwalain mo siya na kahit nakilala nila ang Diyos, hindi ba sila, hindi itong mga atheist. Ang sinasabi ni Pablo, kilala nila ang Diyos. Pero kahit nakilala nila ang Diyos, tinalikuran nila ang Diyos.
Kaya sabi ni Pablo, kaya pagdating na kayo hahatulan ng Diyos, wala kayong maidadahilan. Dahil kilala ninyo ang Diyos, pero hindi ninyo siya kinilala bilang Diyos. Sa purpose-driven life, ay gumawa ng conclusion ng manunulat na ang layunin ng buhay ay mahalin ng Diyos ng ating buong katauhan. Basahin niyo ang buong aklat at mauwi kayo sa isang konklusyon ng tanging layunin ng buhay ay mahalin ng Diyos ng buong katauhan. Anong ibig sabihin? Mahalin siya ng buong puso, mahalin siya ng buong isip, mahalin siya ng buong lakas, at mahalin siya ng buong kaluluwa. In practical terms, kilalanin mo siya, sambahin mo siya, purihin mo siya, parangalan mo siya, pasalamatan mo siya. Araw-araw. Amen? Araw-araw. Yun ang layunin ng buhay. Araw-araw habang tayo nabubuhay, at kung maaari, hanggang sa kabilang buhay. Dahil ang Diyos ay nararapat, papurihan, magpakailanman. Amen? Ba't idinagdag ni Pablo yung salitang amen? Dahil ito isang hangarin at isang panalangin na dapat magkatotoo sa atin lahat ngayon at doon sa kabila. Kaya sabi ni Pablo, ang Diyos na dapat papurihan, magpakailanman. Amen? Isang hangarin at isang panalangin na maging totoo yun sa ating lahat. Kapag sinamba natin ang nilalang sa halip ng lumalang, na siyang ginagawa ng marami, ipinagpapalit natin ang katotohanan sa kasinungalingan, at ang ginagawa natin ay kabaliktaran ng kung ano ang Diyos. Halimbawa, kung tayo nasa kasinungalingan, kung tayo nasa katotohanan, dahil ang Diyos ay katotohanan, mabubuhay tayo sa kasinungalingan. Kung Diyos ay liwanag, tinalikuran natin, mabubuhay tayo sa kadiliman. Dati, kung tayo nasa buhay, tayo mapupunta sa kamatayan. Kung tayo nasa kaligtasan, mapupunta tayo sa kapahamakan. Yung kabaliktaran ang mangyayari sa atin. Tayo nasa kabanalan, mapupunta tayo sa kasalanan. Tayo nasa kalinisan, mapupunta tayo sa karumihan. Dati tayo nasa katinuan, tayo mapupunta sa kabaliwan. O kung tayo nasa kalayaan, mapupunta tayo sa pagkagumon. Diba sabi, nagumon sila sa paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Dalawa nga lang ang punto pero mahaba, ano? Padalawa, may karapatan siya na utusan tayo kung paano tayo mabubuhay. Karapatan niya yun. Ibinigay nga ang Biblia para maging manual ng ating buhay kung paano natin gagamitin ang buhay na ito. Para kung ang buhay natin napaka-komplikado, kaya nating i-operate parang cellphone na mamahalin. Kung ang alam mo lang ay text at tawag, ay marami pang kayang gawin ng cellphone na ito kung alam mo lamang ang sinasabi ng kanyang manual. Sa Genesis 2 verse 16, sabi, makakain ninyo ang alinman sa bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang yon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ulitin ko, ang Diyos ay manlilikha at dahil doon, siya ang nagmamayari sa atin. At dahil doon, may karapatan siyang utusan tayo na siya'y sambahin at utusan tayo kung paano mabubuhay. Ewan ko kung na-realize natin na ang katungkulan natin in relation sa kaugnay ng ating relasyon sa Diyos ay ang sumunod. Tungkulin natin ang sumunod dahil siya Diyos. At dahil karapatan ng Diyos na utusan tayo kung paano dapat tayo mabuhay. Sa madalit sabi, wala tayong karapatang mabuhay sa paraang gusto natin. Wala.
Wala tayong karapatan na mabuhay. Tayo'y malayang mabuhay nang nakalulugod sa Diyos. Amen? Tayo'y malaya na ibigin siya. Tayo'y malaya sambahin siya. Tayo'y malayang magpuri sa Kanya. Pero wala tayong kalayaang mabuhay sa parang gusto natin. Gusto kong sabihin sa inyo na ang kalayaang ibinigay ng Diyos ay hindi man unlimited to absolute. Sapagkat kasama ng kalayaan ay naroon ang katungkulan. Sabihin nga natin, kasama ng kalayaan, lakasan natin. Kasama ng kalayaan, kasama rin ang katungkulan. Makakain ninyo ang alinmambungang kahoy kalayaan. Huwag lamang katungkulan. Wala sa atin na lahat ng kalayaan. Binigyan tayo ng kalayaan, ngunit wala sa atin na lahat ng kalayaan. Saan nagtatapos ang iyong kalayaan at saan nagsisimula ang iyong katungkulan? Sa dulo ng iyong kalayaan, nag-uumpisa ang iyong katungkulan. Mahirap bang unawaan yun? Sa dulo ng iyong kalayaan, nag-uumpisa ang iyong katungkulan. Dahil siya may-ari. At ang pagmamay-ari ng Diyos, ito ang exclusive at absolute. Ano ang ibig sabihin? Ang Diyos lamang ang may karapatang gamitin tayo at ariin tayo. Walang maaaring makapagmay-ari sa atin. Kaya dahil may karapatan siyang utusan tayo, may katungkulan tayo na sumunod. Okay. Ewan ko kung sumadsad na sa inyong consciousness na wala tayong karapatang tumanggi sa Diyos at magsabing, ayoko po, o hindi po. Ikaw ba'y nangangano po pero nasuway? Wala tayong karapatan. Dahil tayo pag-aari niya. Katungkulan natin kilalanin siya sa lahat ng aspeto. Yung sabi ko'y, Diyosin natin ang Diyos. Pagdating sa kalayaan, ay sinabi ni Pablo sa unang Korinto 8:9, ngunit, mahalaga ito, kung hindi nyo masundan, isulat lang. Unang Korinto 8:9, ngunit mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyong kanang kalayaang kumain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina pa sa pananampalataya. Kaya, kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang hindi ako magkasala. Alam ninyo, para hindi tayo magkasala, limitahan natin ang ating kalayaan. Limitahan natin dahil kapag tayo hala ng hala na parang lahat ay pwede, nagkakasala tayo. At nagiging sani tayo ng pagkakasala ng iba. Ganito, tila sa iglesyang yon ay may hindi kumakain at may kumakain. Ngayon, yung mga kumakain ay dapat magpakundangan sa hindi kumakain. Dahil nagkakasala ang hindi kumakain doon sa mga kumakain. Parang ang mga kumakain ay malalakas ang konsensya at ang hindi kumakain ay mahihina ang konsensya. Hindi nila matanggap, halimbawa yung dinugan. Nasanay silang hindi kumain ng dinugan, nasanay silang yun ay bawal, nasanay silang ituring na yun ay hindi pagkain. Ngunit dumating ang panahon na pwede nang kainin. Ngayon, may mga hindi pa rin kumakain. Sabi ni Pablo, malaya akong kumain, pero hindi na ako kakain. Hindi ko gagamitin ang aking kalayaan, alang-alang sa mahina para hindi sila magkasala. Ngayon, gusto ko magbigay ng ilang observations sa katotohanan ng nabanggit. Una, ang sobrang kalayaan ay masama. Ang sobrang kalayaan ay masama.
Ang kalayaang walang pananagutan ay mapanira. Ang kalayaang walang pananagutan ay mapanira. Ang kalayaang walang pananagutan ay maaaring magpahamak sa atin. Pang-apat, ang kalayaang may pananagutan ay nangangailangan ng pagpipigil. Pagpipigil. Kasi ang kalayaang walang pagpipigil ay maaaring mauwi sa pang-aabuso o kalabisan. Kalabisan. Ang kalayaang walang pananagutan, pagwawala. Maraming exercise nila rights of freedom, parang nagawala na. Kailangan ng restraint. Sadyang ang kalayaan ay nilagyan ng Diyos ng hangganan. Mula pa sa garden ng Eden, nilagyan na ng Diyos ng hangganan. At ang hangganan, ay sa dulo ng hangganan na yun, ay nag-uumpisa ang pananagutan. Katungkulan. Sa ating mga Kristiyano, para hindi tayo magkasala, dapat alam natin kung hanggang saan. Dapat marunong tayo magsabing, hanggang dito lang ako. Lagpas sa guhit na ito, ipagkakasala ko na ito sa Diyos at sa kapwa-tao. Alam niyo ang pananagutan ay pananagutan natin sa Diyos, pananagutan natin sa ating sarili, at pananagutan natin sa iba. Yun ang pananagutan. Hindi lamang tayo may pananagutan sa Diyos, sa sarili din natin at sa ibang tao din. Lagpas sa hangganan ay pasimula ng daan tungo sa pagmamalabis. Ganito ang description ni Pablo sa mga taong hindi natutunang mamuhay sa kalayaan. Gumawa sila, sabi sa mga gumawa sila ng kahalayan sa isa't isa. Nakipagtalik ang mga babae sa kapwa babae, nakipagtalik ang mga lalaki sa kapwa lalaki. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Kabuktutan, kasakiman, masasamang isip na puno sila ng pagkainggit, masasamang hangarin na humaling sa pagpatay, pagtatalo, pandaraya. Sila'y naging masitsit, mapanirang puri, napupuot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas. Ano ang mangyayari kapag pinalitan natin ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan? Kasing kahulugan na rin yun ang pagdideklara ng independence. Yung sabihin na maaari na akong mabuhay, hiwalay sa Diyos. Magagawa ko na ang pawang maibigan. Ngayon tanong, pamumuhay na nagsasarili, saan tayo dinala? Sa kaguluhan, sa kasakiman, sa kapahamakan, at sa lahat ng uri ng kabiguan. Ang pagre-rebelde laban sa Diyos ay nagdala sa lubusang pagpapakasama. Ipinahamak nila ang kanilang sarili. Ipinahamak din nila ang ibang tao. Tingnan sa Roma 1:32. Sa Roma 1:32. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang gumagawa nito. Alam daw nila na ang lahat ng gumagawa nito ay karapat-dapat sa paghatol. Gayon may patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa nito. Alam niyo ang pagsuway at paghimagsik laban sa Diyos, damay-damay. Damay-damay. Hindi ka mapapahamak na mag-isa, pihong magsasama ka pa ng iba. Pihong magsasama ka pa ng iba. Kaya, kinain ni Eva, inabutan ng kanyang asawa. O, damay-damay na. Damay-damay na. Ang kasalanan ay damay-damay. Parang kabuti. Hindi siya sisibol na mag-isa.
nahawa ng lipunan. Hanggang ang kasalanan at paghihimagsik at pagtataksil sa Diyos ay pinalitan ng Hello. Alam niyo yung Pride Month. Every June ay Pride Month. Parang nag-impulsa sa US ng panahon ni Clinton na para bagang ang mga LGBT ay ito isang buwang Pride Month. Kaya sila ay dali-daling gumawa ng kanilang mga watawat. Alam niyo ang watawat ng LGBT ay yung rainbow. At inawagayway nila sa langit ang kanilang paghihimagsik sa Diyos. At sila ay nagpaparada ng halos nakaubad na para sabihin, maaari kaming mamuhay sa paraang gusto namin. Pero ang ibig sabihin pala ng Pride ay acronym na Personal Rights in Defense and Education. Personal Rights in Defense and Education. Nais nilang kilalanin ng buong mundo na sila at ang mga katulad nila ay may bukod na karapatan at dapat silang tanggapin gayon. Okay, ano ang sabi ng Biblia? At hinayaan sila ng Diyos. Sige, gawin ninyo ang kanyang gusto mo. Gawin ninyo. Magpakasama kayo hanggang gusto ninyo. Gawin ninyo ang lahat ng makapagpapasaya sa inyo. Pero may karapatan akong hatulan kayo at parusahan. Saan tayo dinala ng patuloy na pagtanggi at pagtalikod at pagmamatigas? Ang sabi na ahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao. Alam niyo ang mapailalim sa puot ng Diyos. Ang ibig sabihin mapailalim sa hatol ng Diyos at mapailalim sa pagpaparusa ng Diyos at mapailalim sa sumpa ng Diyos, yun hindi natin kayang batahin. Hindi natin kayang batahin. At sabi ng verse 27, kaya't hindi nila maiiwasan ang parusa sa lisya nilang pamumuhay. Hindi maiiwasan ang parusa. Sige, gawin ninyo ang gusto mo, pero tatanggapin ninyo ang kaparusahan sa lahat ng inyong kasamaan. Ngayon, magtatapos ba ang kwento natin sa bad news? Ano? Alam niyo, may good news dahil ang naunay bad news. Ang bad news ay tayo'y masasamang tao at nasa ilalim ng sumpa at pagpaparusa ng Diyos. Pero may good news kasi ayaw ng Diyos na matapos ang buhay natin doon sa bad news. Ewan ko kung paano ninyo gustong magwakas ang inyong buhay. Gusto ba nating magwakas ang ating buhay na naghihimagsik at lumalaban sa Diyos as gusto nating pakupkup sa Diyos at sabihin na tayo nagkasala sa Kanya at tayo magbalik loob at tanggapin natin ang kapatawarang inaalok niya sa atin. Ang good news ay may dalang pag-asa. Ang good news ay may dalang pag-asa. Kaya gusto ko magkahiwa-hiwalay tayo ngayong umaga. Hindi dala-dala ang bad news, kundi ang dala-dala natin ay good news at balita na may kasamang pag-asa. Na mayroong kaligtasan sa lahat ng mga taong nagsisisi at kumikilala sa Kanya. Marami nating bad life, bad decisions, mga bad na nakalipas. Ngunit kung tatalima tayo sa katotohanan ng Ebanghelyo, madiliman ang kahapon, magiging maliwanag ang kasalukuyan, at magiging punong-puno ng pag-asa ang kinabukasan.